maliwanag na dito. Kasi alas 12 na. Nakatulog ako ulit. Kaya medyo natagalan ako umalis. Andito na ako sa campsite. Yung sasakyan nandun sa taas. Check natin yung lake. Ayos, sobrang lapit ko lang pala sa lake. Diyan yung camp spot na nabook ko, sa may taas lang nito. Siguro mga ilang steps lang. Tapos lake na. Ayos. Okay, sana maligo kasi walang ibang tao kasi sobrang init. Mamaya na lang siguro pagka may parang trail sila dito. Pero nakasemento siya. Check natin. Sobrang tahimik dito. Wala pa ako nakikita ng ibang tao. Saan kaya papunta tong trail na to? Nakakapagtaka lang kasi fully booked tong campsite na to. Pero sobrang tahimik. Wala naman sigurong bear dito o kung ano mang delikadong hayop. Tingnan nyo naman yan. Nag-hike tapos naka-crocs. O diba? Ayos. May nakasunod palang babae sa akin. Oh. Pero bumalik siya. Natakot yata sa akin. Yun, balik na ako. Init. Iniisip ko kung saan ko isa-set up yung tent. Kasi yung camp spot na nakuha ko, slope yung surface niya. Ano bang tawag sa Tagalog nun? Parang slope, parang paganon. Parang paganon yung lupa niya. Di rin kasi pwede dito sa semento kasi lalagyan mo ng peg yung tent. Mahangin dito eh. Bakali pa rin ang hangin yung tent pag walang peg. Kaya kailangan sa lupa talaga. May magandang spot doon. Kaso sa kabilang camp spot na yan eh. Luto na tayo. So ang lulutuin ko ngayon is ang go-to ulam nating mga Pilipino. Especially kung wala ng oras magluto. Hulaan nyo kung ano. Ang lulutuin ko ngayon is lechon manok. Filipino style lechon manok. Nakakatawa lang kasi nung nasa Pilipinas ako, sawang-sawa na ako sa lechon manok. Kasi nga, pag wala ng oras magluto, tapos mamadali na, talagang yung maiisip mong ulam is lechon manok talaga eh. Pero nung nasa abroad ako, nakakamiss din pala. May mga roast chicken naman na binibenta sa supermarket o di kaya sa Costco. Masarap din naman. Pero iba talaga yung lasa ng Filipino style lechon manok. Kaya ito yung naisipan kong lutuin sa featured ulam ng camping episode na to. May cellophane siya sa loob. Lamig.
Parang ito yata yung atay niya tsaka yung gizzard. Hindi ko naman gagamitin to, so tatapon ko na lang. Piniga ko lang yung tanglad para masarap talaga yung lechon manok pag naluto na. Garlic syempre, di pwedeng mawala. Yung pagluluto ng lechon manok, para sa akin, halos kaparehas lang ng lechon belly. Walang problema kahit damihan mo ng konti yung asin. Kasi tutulo lang din naman yan pag niluluto mo na siya. Lalagay din tayo ng konting magic sarap. Paminta. Una kong ilalagay, syempre yung tanglad. Spring onion. Garlic. Ito na yung loob ng chicken. Nalagay ko na lahat ng pampalasa at yung aromatics. Okay, habang hinihintay ko yung uling na ma-ready, tutuhugin ko na yung manok. Tutuhugin. Parang bad word yun, tutuhugin. Basta parang ilalagay ko na siya dito. Okay. Sorry, hindi ako magaling mag-Tagalog eh. Ready na siya, yung uling na lang yung kulang. Lulutuin ko to for 1 hour and 30 minutes. Or kung hanggang sa ma-achieve ko na yung kulay na gusto ko sa lechon manok. Severe thunderstorm warning for tonight beginning at 11 p.m. Alright. High wind, hail, Alright. heavy rain. Okay, thank you. Ito na itsura niya after 45 minutes. Medyo mabagal yung pagkakaluto niya kaya dinagdagan ko ng konting uling. Anyway, dumaan dito yung staff ng state park. Sinabi niya na may may storm alert. Di naman siguro ganun kalala kasi kung talagang malakas yung storm, dapat close yung state park, 'di ba? Since hindi maganda yung napili kong spot para mag-set up ng tent, ang gagawin ko na lang, dito na lang ako sa sasakyan matutulog mamaya. Kasi kahit makahanap man ako ng magandang spot para sa tent, hindi rin okay na matulog sa tent pag malakas yung hangin tsaka umuulan pa. Baka mabasa lang ako sa loob. So walang foam to, talagang pure lang, parang matigas na surface ng sasakyan. Sanay naman ako sa banig nung bata pa ako, so walang problema yan. Ang concern ko lang mamaya, pagka lumakas talaga yung ulan, baka hindi ko na pwedeng buksan yung bintana, baka mainit sa loob. Yun lang naman yung concern ko so far, pero tingnan na lang natin mamaya. Naluto din. Ito na yung lechon manok, guys. Ang tagal bago naluto, alas 8 na dito. So kakain na ako kasi gutom na din ako, tapos parang uulan na mamaya maya. So ito na yung manok. May sausawan ako dito, toyo na may sili, tapos nilagyan ko ng lemon. Tikman na natin yung manok. Masarap ba? Dapat masarap to kasi ang tagal naluto eh.
Okay, luto naman. Luto naman siya, tingnan nyo. Tikman natin. Masarap. Buti na lang masarap. Sensya na kayo ha, bibilisan ko lang ng konti kasi baka abutan na ako ng ulan. Tikman natin yung balat. Wow. Tawing. Okay na ako. Busog na ako. Dito na ako sa loob ng kotse. Medyo mainit lang dito ngayon kasi hindi pa umuulan. Binuksan ko lang ng konti yung bintana. Pero konti lang baka kasi pagka lumakas yung ulan, pumasok yung tubig. Okay naman dito. Medyo maliit lang yung space pero sa length niya kasya naman ako. Naisip ko din sanang i-set up yung electric fan para hindi mainit dito sa loob. Kasi yun nga, pag umulan mamaya, baka dumaan yung tubig sa wire. Papasok dito sa loob ng sasakyan. Baka makuryente pa ako. Anyway, matutulog na ako. See you guys tomorrow. Morning. Sakit ng likod ko. Medyo umaambon pa din. Sa totoo lang, hindi ako nakatulog na maayos talaga. Kasi kagabi diba binuksan ko tong dalawang side ng bintana. Pero nung umulan na ng malakas, kailangan ko siyang isara parehas kasi yung tubig pumapasok sa loob sa sobrang lakas. Di naman pwede na matutulog ako na sarado yung bintana kasi sabi nila delikado daw yun. So ginawa ko, pumunta ako dun sa driver's side, sinara ko yung dalawang bintana. Nagstay ako dyan ng 1 oras. Nag-alarm lang ako. After 1 hour, chinek ko kung pwede ko nang buksan yung bintana. Medyo humina yung ulan, so binuksan ko ng konti ulit. Tapos bumalik ulit ako dito. Natulog ulit ako ng almost 1 hour. Tapos nagising ulit ako kasi tumatasik na naman yung tubig sa mukha ko. So bumalik na naman ako doon sa driver's side. Sinara ko na naman yung bintana. Tapos natulog ulit ako doon sa driver's side for 1 hour, I think. Nag-alarm ulit ako. Tapos pagka-snooze ng alarm, binuksan ko ulit yung bintana. Bumalik ulit ako dito. Siguro mga 3 or 4 times kong ginawa yun hanggang sa tumigil yung ulan. Kaya wala talaga akong tulog masyado. Anyway, thank you so much for watching this video. If you haven't already, consider subscribing. And don't forget, be happy and keep on camping.